Hi guys, this is Zuna and another story time tayo. Naboboring ako. Ayan, so since Sabado, meron tayo masyadong gagawin. Kasi Disney Princess tayo Mag-iipit lang muna ako. Habang nag-story time tayo, i-unbox ko lang din yung favorite ko ngayon na pangkilay. Actually, napanood nyo naman lang yun sa last video ko, pero hindi ko dinetali. Ayan, pack linisan. So, huwag natin kalimutan yung fairy skin. Sa last video ko, pinakita ko naman na sa inyo. Ayan. So, bakit ko siya naging favorite? Siyempre, alam niyo, hindi siya nag-iwan ng white cast. Ayan. So, ayun na nga. Simulan na natin yung story time natin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Noong nakaraan, naglilinis ako ng mga brush, ng makeup kit niya, ganyan. Kasi may isa siyang lalagyanan na ganyan. Nakikiram lang kasi ako. Kasi nga, diba, tumanda na ako. Hindi pa ako talaga nahilig sa mga ganyan. Mga makeup, mascara, ganyan. Ngayon lang. Kasi nakita ko sa kapatid ko. Ayan, so na-curious ako. Ngayon naman, nag-order ako ng Bia. Ayan, Bia. Pakita ko na sa inyo. Ito siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, Bia. Buksan natin yung isa. Ayun na nga, so naglilinis ako ng mga makeup ng kapatid ko. Tapos, naalala ko yung makeup journey. Uy, makeup journey. So, ayan siya yung Bia. Ayan. And, tingnan nyo yung, paano ba naman? Paano ko ba ito ipapakita yung transfer niya? Ayan. Pakita ko sa inyo kung paano siya. Nakita nyo ba? Yung malabo. Ayan. Gigil ako. Diba? Paano ba mag-drawing ng kilay dito? Oh, diba? Ayaw ko kung nakikita nyo ba yan. Patayin natin yung ring light. Ayan, oh, diba? Powerful. Ganda ng transfer niya. So, ayan, ito na nga yung kwento ko. Naalala ko lang yung isang tao na talagang, anyway, hindi ko naman siya makakalimutan. Kasi, isa siya sa mga taong tumulong sa akin during my lowest times. Uy! Nakita niyo naman yung transfer niya, diba? Actually, bumili na lang kayo. Hindi naman ito sayang kasi 44 pesos ko lang ito nabili. 50% off kasi sila yan. So, hindi na ako matatagal magkilang yun kasi, diba, nakita niyo naman, isang ganunan ko lang. Kita na agad yun. Ito na nga yung eksena. Kapag talaga graduation, katulad niyan, elementary, high school, ganyan, graduation, lagi ako may problema sa mag-makeup sa akin. No, elementary kasi ako. Naalala ko kasi nun, wala pang mga, alam mo yun, yung mga nag-home service na mga makeup artist, ganyan. Kasi ngayon lang naman nauso yung mga nanay-nanayan natin na talagang pupuntahan ka sa bahay para lang make-upan, ganun. Kasi nung grade 6, year 2009, oh yun, 2009, usually sa parlor ka magpapa-makeup. So, una-unahan ka na lang. Ang bayad pa dati, 350. Tapos, ang gagawin lang sa mukha mo that time. Kasi syempre, hindi pa naman high-tech yung mga gamit nun, di ba? At okay lang naman sa mga customer. Ayun, konting pahid lang, 350 na, ganyan. So, acceptable sa atin yun that time. Kasi nga, diba, sabi ko nga, wala pa nga, diba, dating mga anik-anik HD makeup yan. So, yun, that time, stress na stress ako. Kasi, alam mo yun, umalis kami sa bahay, naka-uniform na ako, planchado yung uniform ko, ganyan. Siyempre, gagraduate ka grade 6. Dito, wala kami mahanap na parlor. Ang natatandaan kong napamake-upan ko noon, dun sa may, alam niyo, hilera ng Coras. May parlor dati doon na, basta yun, go na kami. Nung high school naman ako, ito yung pinakamatindi talaga sa lahat. Alam niyo naman, mahirap lang din naman kami, hindi naman namin kaya yung, alam mo yun, yung pa-makeup sa, that time. Basta nung 4th year high school ako talagang, alam mo yun, kung kailan graduation, doon ako ng pera. Nakakagigil. That time, stress na stress ako, 2 days before ng graduation namin. Aba, dumarating si mama, tuwan-tuwa. Hindi ko alam bakit siya tuwan-tuwa. Kasi, nung 1 week before graduation pa lang, nagsasabi na ako, magpapa-makeup ako sa ganito sa kakilala ko. That time, nung 4th year high school ako, 2013, uso na yung mga nag-home service, ganyan. Tapos, uso na rin yung mga magaganda yung makeup talaga. As in, talagang nag-evolve na yung makeup industry that time. Hindi na lang yung panipisan ng kilay. Basta mga ganong eksena. I know nakaka-relate kayo sa akin. Tapos, especially yung buhok, gusto kong nakakulot. Okay. Siyempre, graduation nga. Tapos, sabi sa akin ni mama, wala daw siyang pera na pang-makeup sa akin. Ayan, so, tinanong niya magkano. Sabi ko, tigpa 500. Kasi yun nga ang singilan that time. Eh, syempre, si ate mong girl na spoiled brat. spoiled pero mahirap. Ayan, syempre, tampo-tampo. Mikey, kung mapapanood mo ito, mong gayahin si nanay mo. Ayan, tampo-tampo Tapos, akala ko nagjo-joke lang talaga siya. Tapos nga, nung umuwi siya one time, tuwa siya. Bakit ka? Kubit ka naman masaya-masaya dyan. Yung pala, hinahype niya lang pala ako, Binuksan niya yung bag niya. Tapos, pinakita niya sa akin yung mga makeup na nahiram niya daw sa kalinya niya. Ay, stress na lang talaga si Akla. Siya tuwang-tuwa, hinayaan ko muna siyang matuwa. Pero, after niyang matuwa, ako naman tong naglabas ng sa madalo. Siyempre naman, ano naman hindi naman ako marunong mag-makeup. Take note ha, yung foundation na nahiram niya, kukuryo pa. Wala naman basa-basa ko po yun. Siyempre, yung gamit sa akin dati nung nagpapadyant ako. Yan, tignan nyo, diba? Ang ganda, diba? Ayun. Tapos, kompleto naman siya ng dala-dala nun. Kaya lang, problema, hindi na ako marunong mag-makeup. Ang gagawin ko, syempre, hindi na, nung time na 2013, hindi na basta-basta yung mga pag-makeup nun. Pero talagang kompleto yung dala-dala ni mama nun. Tapos yun, kita ko sa disappointment niya, na nakita niyang disappointed talaga. ganda ka, Syempre, naman, may crush na ako noon, may kita niyo. Diyos ko naman yun, parang kahit sino naman, diba? Kung ilalagay niyo yung sitwasyon niyo, way back 2013, na hindi talaga kayo marunong mag-makeup, mag-ilag. Siyempre, Jurassic Park ang magiging kakalabasan ng mukha ninyo. Ito mo kasi si mama, hindi na nakiram-hiram na, nakutang na lang siya. Ayaw makutang that time. Kasi, siyempre naman, pero siyempre, ngayon naging nanay na ako, ngayon ko na-realize na talagang, hindi naman din basta-basta, no? Kahit gusto mo maibigay sa anak mo yung very best,
Hindi mo mabibigay kasi nga, wala kang means. Ganun. Tapos yun, umasa pa rin naman ako na sa mismong graduation ay pagbibigyan na niya ako makapagpa-makeup. Kaya lang, 12 na ng tanghali yun. Wala pa rin feedback galing kay mama. Basta ang pinipilit niya yan, mag-ayos ka dyan, kompleto naman. May kukuryong, may mga kung anek-anek. Eh, hindi nga ako marunong, di ba? Tapos yun, ang ginawa ko noon, ewan ko lang ito. Nag-chat ako dun sa kaklase ko that time, si Jude Patriarca. Uy, hi Beshi. Si Jude kasi, that time, nagsisimula siyang mag-makeup, ganyan. Tapos, may mga times din na may make-upan na niya ako, lalo na nung sumali siya ng, yung sa PL iba, yung, hindi ako yung nakuhang model, kundi ibang model yun. Siya pa rin yung ipinanlaban. So, doon siya parang nag-i-start na mag-makeup. Ayan na nga, kwento, kinapalan ko na nga yung mukha ko, Mima, na mag-chat sa kanya. Tapos sabi ko, uy, basta sinabi ko sa kanya yung hinaing ko. Tapos ngayon, syempre, sino mag-atid sa akin sa bahay nila, di ba? User ako din. Tinat ko tong si Jerome Tarol, yung kaibigan ko dati. Tapos yun, hinatid niya ako doon kila Jude. Tapos, hinatid niya rin ako papunta bahay. Diba? So, yun ang gamitan nung nangyari. So, yun. Basta nung nalapatan na makeup yung mukha ko, dahil paesa ako, nawala na yung tampo ko nun kay mama. Basta pagdating ko, nagulat siya na, naka-makeup na sabi sa akin. Yun, naging masaya naman ako nung graduation ko. So, yung pinaka ko sa sarili ko na sa 4th year college ako, pag gumraduate na ako, hindi na ako katulad ng elementary at nung high school na may hirapang maghanap ng makeup artist. Doon, yung moral doon is, may mga times talaga na susubukin ka ng tadhana, yung pasensya mo. At nakita nyo naman, napatunayan nyo naman na paesa ako that time. At least, diba, nakagawa tayo ng paraan, kinapala natin yung mukha natin para makapagpa-makeup tayo naman, ganun. Diba, ngayon, tinatawanan ko na lang siya kasi nangyari na. At hindi lang nangyari na kasi, alam mo yun, bawat iyak, charot, bawat nangyayari sa buhay natin, meron siyang aral na maibibigay. Ako, yung moment na yun, na-realize ko at ipinaalala niya sa akin na next time, hindi na ikaw yung zona na hirap. Huy! Saka yun, normal lang din naman talaga sa mga ganong age yung paipaesa. Pero at the end of the day, ang mahalaga is na-realize natin kung ano ba talaga yung mas importante. Sa akin, yung lowest time ko, lowest time? I mean, yung nangyaring struggle sa akin that time, is pinaalala din niya sa akin na hindi ka nag-iisa. May mga helping hands talaga na inilaan si Lord para malagpasan mo kung ano ba yung nahihirapan kang bagay. Ganun. At ang pinakamahalaga sa lahat, yung mga tumulong sa'yo dati. Sana ngayon or hanggang ngayon ay bit-bit mo pa rin yun sa puso mo. Kakabit na ng tadhana mo at ng buhay mo yung mga taong yun. Ayan, shout out sa'yo, Ma'am Shi Jude. Sana mapanood mo to. And yes, nagpa-makeup ako sa kanya pero hindi siya nagpabayad. At yung makeup niya yung ginamit namin. Di ba ganun siya katindi? Yung tipong, pwede naman niya ako tanggihan that time. Gagraduate din naman siya, no? Para makapaghanda siya sa graduation niya mismo, syempre. Kaya lang, paesa kasi to. Naawa na lang talaga siya sa akin. Ayan, so, ayun lang naman yung story time natin. So, that's all for today. I hope may natutunan kayong something kahit paano. Paano ba sumili?